Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. May mga misteryong mas mabuting hayaan na lamang na nakabaon sa pusod ng dagat dahil ang pangingisda sa oras ng kabilugan ng buwan ay maaaring maging mitya ng inyong katapusan. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at yakapin ang kilabot dahil sisimulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa baybayin ng San Juan, Siquijor, tahimik na inihahanda ni Pedro, isang 41 anyos na mangingisda, ang kanyang lumang bangka para sa isang gabing paglalayag. Kasama niya ang matandang si Mang Tony na may 63 taong gulang na at puno ng karanasan, pati na rin ang batang si June na 24 pa lamang at naghahangad ng malaking huli. Sumama rin ang 37 taong gulang na si Boyet, nakilala sa kanyang kalakasan sa paghila ng mabibigat na lambat sa gitna ng laot. Habang nag-aayos sila ng mga kagamitan, ang asawa ni Pedro na 39 na taong gulang ay nakatayo sa tabi ng kanilang 9 na taong gulang na anak. May takot sa kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang namumulang kabilugan ng buwan sa kalangitan. Sumasayaw ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng tubig, ngunit ang katahimikan ng karagatan ay nagdadala ng kakaibang bigat sa dibdib ng bawat mangingisdang naroon. Lumapit ang isang matandang albularyo na 70 taong gulang na. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at ang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi batid ng karaniwang tao. Winisikan niya ng pinagpalang langis ang unahan ng bangka habang bumubulong ng mga sinaunang dasal upang itaboy ang mga masasamang espiritu ng dagat. Nagbabala siya kay Pedro na huwag na munang tumuloy dahil ang gabi ng pulang kabilugan ay oras ng pag-ahon ng mga kaluluwang ligaw. Ngunit hindi nakinig ang grupo dahil kailangan nilang kumita para sa pamilya. Pinaandar ni June ang makina ng bangka at dahan-dahan silang lumayo sa pampang. Iniwan ang nag-aalalang mag-ina ni Pedro na nakatanaw sa kadiliman. Habang pinalalalim nila ang kanilang paglalakbay patungo sa gitna ng Bohol Sea, ang simoy ng hangin ay biglang nagbago. Naging amoy bulok na lansa at lumang kahoy na matagal nang nababad sa ilalim ng tubig. Si Mang Tony ay tahimik na nagmamasid sa paligid, hinahawakan ang kanyang krusipiho habang nararamdaman ang kakaibang lamig na dumadampi sa kanyang balat. Alam ng matanda na may kung anong naghihintay sa kanila sa kailaliman, isang puwersang matagal nang nagugutom sa mga buhay na katawan. Nang marating nila ang kanilang itinakdang pwesto, inihanda ni Boyet ang dambuhalang lambat upang ihulog sa madilim na tubig na tila walang katapusan. Napansin ni Pedro na ang tubig dagat ay tila lumapot at naging kasing itim ng tinta, nawalan ng mga alon ngunit patuloy na umuusok sa lamig. Ang anino ng kanilang bangka ay tila humahaba at nagbabago ng anyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumilikha ng mga figurang parang mga taong nalulunod. Sa kabila ng takot, pinilit nilang maging normal ang lahat at sabay-sabay na inihulog ang lambat sa kailaliman ng karagatan. Ilang minuto ang lumipas at naramdaman nila ang biglang pagbigat ng lubid
tanda na mayroon silang malaking nahuli sa ilalim. Nagtulong-tulong sina Boyet, Pedro at June sa paghila. Ang kanilang mga kalamnan ay bumubukol sa bigat ng kung anong bagay na tila lumalaban mula sa ilalim. Nang umangat ang lambat sa ibabaw ng tubig, walang pumaspas na isda o kumislap na kaliskis sa ilalim ng buwan. Ang bumubulaga sa kanilang paningin ay mga lumang bota, punit-punit na damit at mga puting buto ng tao na nakasabit sa bawat hibla ng lambat. Napasigaw si June sa matinding hilakbot at binitiwan ang lubid. Naging sanhi upang dumanas ng matinding pag-uga ang kanilang maliit na bangka. Si Mang Tony ay napaluhod at nagsimulang magdasal ng mabilis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang nakatitig sa mga bunggo na tila nakangisi sa kanila. Ang mga buto ay hindi lamang basta nakuha sa ilalim. Ang mga ito ay tila may nakakapit na itim na lumot na gumagalaw na parang mga uod. Si Pedro ay natulala, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumubulong ng kanyang pangalan mula sa mga kalansay na iyon. Sinubukan ni Boyet na itulak ang mga buto pabalik sa dagat gamit ang isang kawayan. Ngunit ang mga kalansay ay tila sumasabit at ayaw bumitaw sa bangka. Sa bawat paggalaw ng tubig, ang mga buto ay lumilikha ng tunog na tila ba may mga taong nag-uusap sa ilalim ng kanilang sahig. Ang gabi ay lalong nagdilim ng takpan ng mga maiitim na ulap ang buwan. Iniwan sila sa gitna ng karagatan na walang ibang tanglaw kundi ang maliit nilang gasera. Sa puntong ito, alam nilang hindi na sila basta pang-ingisda ang kanilang kinakaharap, kundi isang sumpa. Biglang namatay ang makina ng kanilang bangka at ang paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba nawalan ng hangin ang buong mundo. Sa ilalim ng malinaw ngunit maitim na tubig, nakakita si Pedro ng isang napakalaking anino na dahan-dahang umiikot sa kanilang posisyon. Ang aninong iyon ay mas malaki pa sa kanilang bangka at sa bawat pag-ikot nito, ang tubig ay lumilikha ng mahihinang bulong ng mga taong humihingi ng saklolo. Napagtanto nila na ang buong karagatan sa bahaging iyon ay tila may sariling buhay at sila ay nakulong sa loob ng teritoryo nito. Napadpad ang kanilang bangka malapit sa baybayin ng Kalbayog sa mar, matapos silang tangayin ng isang mahiwagang agos na hindi nila mapigilan o makontrol. Ang makina ay ayaw pa ring gumana. Kahit anong gawin ni June, kaya't napilitan silang gamitin ang mga lumang sagwan upang makalayo sa lugar. Ngunit ang bawat saksak ng sagwan sa tubig ay tila may humihila sa ilalim, ginagawa itong napakabigat para sa kanilang mga kamay. Si Boyet ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Ang kanyang lakas ay tila hinihigop ng malamig na hangin na nagmumula sa kailaliman ng dagat. Sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang isang anyo ng babae sa ibabaw ng isang malaking bato sa di kalayuan. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa tubig. Ito ang babaeng dagat, isang nilalang ng mga sinaunang kwento na nagpapakita lamang kapag may malapit ng mamatay sa karagatan. Ang kanyang balat ay maputla na tila ba sa isang bangkay at ang kanyang mga mata
ay walang balintataw, purong itim na tila kumakatawan sa pinakamalalim na bahagi ng trenches. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Pedro, at isang malamig na kumpas ng kamay ang ginawa nito patungo sa kanilang direksyon. Sumigaw si Mang Tony na huwag tumingin sa nilalang, ngunit huli na ang lahat dahil tila na humaling si June sa ganda at misteryo ng babae. Nagsimulang maglakad si June patungo sa gilid ng bangka. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang tunog. Sinubukan siyang pigilan ni Pedro at Boyet. Hinawakan ang kanyang mga balikat upang hilahin siya pabalik sa ligtas na bahagi ng sasakyan. Ngunit ang lakas ni June sa mga sandaling iyon ay hindi pangkaraniwang tao. Tila may humihila sa kanya mula sa labas. Biglang lumitaw ang mga puting kamay mula sa gilid ng bangka. Mga kamay na gawa sa tila nabubulok na laman at nakikitang mga buto. Hinawakan ng mga kamay na ito ang binti ni June at sa isang mabilis na iglap, siya ay nahila pababa sa madilim at malamig na tubig ng Samar. Walang nagawa sina Pedro, kundi panoorin ang mabilis na paglubog ng kanilang kasamahan na hindi man lang nakahingi ng tulong bago nawala sa kailaliman. Ang tubig kung saan siya lumubog ay nag-iwan ng malaking bula ng hangin at mga bakas ng lumang damit na umangat. Naiwan ang tatlong natitirang mangingisda na nanginginig sa takot, habang ang anino sa ilalim ay lalong lumaki at lumapit sa ibabaw. Ang sulo na kanilang dala ay nagsimulang kumislap-kislap, nagpapakita ng mga mukha ng mga taong nalunod na nakadikit sa gilid ng kanilang bangka. Ang mga mukhang ito ay may mga nakabukang bibig na tila sumisigaw ng paghihiganti at naghahanap ng hustisya para sa kanilang mga kaluluwa. Si Mang Tony ay napaiyak na lamang. Alam niyang ang lambat na kanilang inahon ay ang lambat ng mga kaluluwang hindi na itanim sa lupa. Nagpasya si Pedro na sunugin ang lambat gamit ang natitirang gaas ng kanilang gasera upang maputol ang koneksyon ng mga sumpa sa kanilang bangka. Pinuhos niya ang likido at sinilaban ito. Lumikha ng isang malaking apoy na nagbigay ng pansamantalang liwanag sa madilim na karagatan. Ang mga buto sa lambat ay naglabas ng isang matinis na tili, isang tunog na parang daan-daang bata na sabay-sabay na umiiyak sa gitna ng gabi. Ang amoy ng nasusunog na buto at laman ay naging napakatapang, dahilan upang masuka si Boyet sa gilid ng bangka. Ngunit ang apoy ay hindi nagtagal dahil isang malaking alon ang biglang sumalpok sa kanila. Pinatay ang apoy at nilunod ang kalahati ng kanilang kagamitan. Ang tubig na pumasok sa bangka ay napakalamig, tila galing sa yelo at may kasamang mga itim na buhok na nagsimulang pumulot sa kanilang mga paa. Si Boyet ay sumigaw nang maramdaman niyang may humihila sa kanyang bukong-bukong mula sa ilalim ng tubig na nasa loob ng bangka. Sinubukan niyang sipain ito, ngunit ang mga buhok ay tila mga alambre na lalong humihigpit sa bawat galaw niya. Natulala si Pedro habang nakikita ang unti-unting paghila kay Boyet pababa sa sahig ng bangka.
na tila ba ang kahoy ay naging malambot na putik. Wala silang magawa kundi panoorin ang marahas na pagkawala ng isa pang kasamahan sa kamay ng mga hindi nakikitang puwersa ng dagat. Ang matandang si Mang Tony ay humawak sa krus sa kanyang leeg. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang ang tubig ay patuloy na tumataas. Dalawa na lamang silang natitira at ang gabi ay tila wala ng katapusan sa gitna ng karagatan ng Samar. Pagdating ng madaling araw, ang bangka ay natagpuang palutang-lutang malapit sa karagatan ng Siargao, Surigao del Norte ng isang nagpapatrolyang Coast Guard na may 45 taong gulang. Nakita niya ang bangka na tila abandonado, ngunit nang lapitan niya ito gamit ang kanilang mabilis na barko, nakita niya sina Pedro at Mang Tony na nakahiga sa sahig. Ang dalawang mangingisda ay halos hindi makapagsalita. Ang kanilang mga balat ay mapuputla at may mga bakas ng itim na pasa sa kanilang mga braso. Agad silang dinala ng Coast Guard sa pinakamalapit na daungan upang mabigyan ng paunang lunas at upang maimbestigahan ang nangyari. Ipinatawag ang mayor ng bayan na may 54 na taong gulang upang pamunuan ang pagtatanong sa dalawang nakaligtas na mangingisda. Hindi naniwala ang mayor sa kwento ni Pedro tungkol sa lambat ng mga kaluluwa at sa babaeng dagat. Sa halip ay pinaghinalaan silang gumamit ng iligal na dinamita. Nagpadala ang mayor ng mga tauhan upang usigin ang pamilya ni Pedro sa Siquijor, ngunit binalaan siya ng Coast Guard na may kakaiba sa nakitang bangka. Ang mga kahoy nito ay may mga ukit na hindi gawa ng tao at ang amoy ng lansa ay hindi nawawala kahit hugasan. Pinalihim na ipinatawag ng Coast Guard ang 70 taong gulang na albularyo mula sa bundok upang tignan ang kalagayan ni Pedro at Mang Tony sa ospital. Pagpasok ng matandang albularyo sa silid, agad nitong naramdaman ang mabigat na presensya ng mga nuno sa dalampasigan na nakatayo sa bawat sulok. Sinabi ng albularyo na ang mga kaluluwang nakuha sa lambat ay mga biktima ng mga sinaunang barkong lumubog na hindi kailanman nabigyan ng basbas o disenteng libing. Ang kanilang mga espiritu ay naghahanap ng mga kapalit upang sila naman ang makatawid sa kabilang buhay. Nagmatigas ang mayor at iniutos na kumpiskahin ang lambat at ang mga natitirang buto bilang ebidensya ng di umano'y krimen na naganap sa laot. Pumunta ang mayor sa imbakan ng Coast Guard kasama ang ilang tauhan upang tignan ang mga nakuhang labi ng mga kalansay sa lambat. Habang hinahawakan ng mayor ang isang lumang bunggo, biglang naging itim ang kanyang mga kamay at nagsimulang mabulok ang kanyang mga kuko sa harap ng kanyang mga tauhan. Sumigaw sa matinding sakit ang mayor habang ang itim na kulay ay mabilis na kumakalat patungo sa kanyang braso. Nakarating ang balita kay Pedro na nasa loob pa rin ng ospital at alam niyang hindi titigil ang sumpa hanggat hindi na ibabalik ang mga buto sa dagat. Nagmakaawa siya sa Coast Guard na tulungan siyang kunin muli ang lambat upang tapusin ang ritual na sinimulan ng albularyo.
Ang Coast Guard na nakasaksi sa mahiwagang pagkabulok ng kamay ng mayor ay nagpasya na sumuway sa utos at tinulungan si Pedro na makatakas. Kasama ang matandang albularyo, bumalik sila sa daungan kung saan nakatali ang lumang bangka ni Pedro. Si Mang Tony ay hindi na sumama dahil sa matinding panghihina. Ang kanyang puso ay tuluyan ng binalot ng takot at pumanaw siya habang nagdarasal sa kama. Ang kanyang pagkamatay ay naging karagdagang patunay kay Pedro na bawat oras na lumilipas ay may buhay na nawawala dahil sa galit ng karagatan. Pinasan ni na Pedro at ng Coast Guard ang mabigat na lambat na ngayon ay tila mas bumigat pa dahil sa mga nakakapit na espiritu. Sumakay sila sa barko ng Coast Guard upang mas mabilis na marating ang malalim na bahagi ng dagat. Habang naglalayag sila palabas ng Surigao, ang panahon ay muling nagbago. Lumikha ng mga dambuhalang alon na tila ang mga pader na humaharang sa kanilang daan. Ang albularyo ay nagsimulang magsunog ng mga tuyong dahon at mag-alay ng dugo ng manok sa unahan ng barko upang pakalmahin ang mga alon. Ngunit ang tinig ng babaeng dagat ay narinig muli ng lahat. Isang malungkot at nakakatakot na kanta na nagpapatayo ng balahibo ng sinumang makarinig. Ang barko ay nagsimulang mawalan ng kontrol habang ang radar ay nagpapakita ng libu-libong anino sa ilalim. Tumingin ang Coast Guard sa radar at nakita niyang ang mga anino ay paitaas ang galaw. Tila ba umaahon ang buong sementeryo mula sa ilalim ng dagat. Ang tubig ay nagsimulang pumasok sa deck ng barko at kasama nito ang mga lumang gamit at bungo na kanilang ibinalik. Napagtanto ni Pedro na hindi sapat ang basta itapon lamang ang lambat. Hinihingi ng dagat ang buhay ng taong nag-ahon sa kanila. Ang albularyo ay napailing na lamang. Alam niyang ang huling hantungan ng paglalakbay na ito ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Nagpasya si Pedro na bumalik sa Siquijor gamit ang barko ng Coast Guard upang doon tapusin ang lahat sa lugar kung saan nagsimula ang sumpa. Habang papalapit sila sa kanilang nayon, nakita ni Pedro ang kanyang 39 na taong gulang na asawa at 9 na taong gulang na anak na naghihintay sa dalampasigan. Ang mag-ina ay tila hinila ng isang mahiwagang lakas upang pumunta sa tabi ng tubig sa gitna ng gabi. Sumisigaw ang asawa ni Pedro na huwag lumapit, ngunit ang kanyang boses ay tinatangay ng malakas na hangin ng nagngangalit na bagyo. Ang matandang albularyo ay nagsimulang gumawa ng isang bilog na asin sa paligid ng mag-ina upang protektahan sila mula sa mga lumalabas na kaluluwa sa pampang. Mula sa buhanginan, may mga kamay na gawa sa basang buhangin at lumot na nagsimulang sumulpot, sinusubukang abutin ang paa ng bata. Ang anak ni Pedro ay umiiyak sa takot habang ang kanyang ama ay mabilis na tumatalon mula sa barko patungo sa mababaw na bahagi ng tubig. Hinawakan ni Pedro ang kanyang pamilya, ngunit naramdaman niya ang matinding lamig na nagmumula sa mismong ilalim ng lupang kanilang tinatapakan. Lumalalim ang gabi at ang kabilugan ng buwan ay naging kasing pula ng dugo.
nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa buong kapaligiran ng San Juan. Ang babaeng dagat ay nagpakita muli. Sa pagkakataong ito ay nasa mismong gilid ng pampang. Ang kanyang mahabang buhok ay nakapulot sa mga binti ni Pedro. Tumingin ang nilalang sa asawa ni Pedro at nagwika ng mga salitang hindi naiintindihan, ngunit nagdadala ng matinding sakit sa ulo ng sinumang makarinig. Ang albularyo ay sumigaw at ginamit ang kanyang huling lakas upang saksakin ng nilalang ng isang matulis na pilak. Isang matinding tili ang pinakawalan ng babaeng dagat na naging sanhi ng pagkabasag ng mga salamin ng barko ng Coast Guard sa di kalayuan. Ang Coast Guard ay napatumba at nawalan ng malay dahil sa tindi ng tunog na pumasok sa kanyang mga tainga. Ang albularyo naman ay bumagsak sa buhanginan. Ang kanyang ilong at mga mata ay duguan dahil sa lakas ng kapangyarihang espiritual na kanyang hinalikan. Naiwan si Pedro na mag-isang humaharap sa poot ng mga kaluluwang walang katahimikan na patuloy na dumarami sa paligid. Niyakap ni Pedro ang kanyang asawa at anak habang ang lambat ng mga kaluluwa ay dahan-dahang gumagapang pabalik sa kanila na parang isang buhay na ahas. Ang mga buto sa loob nito ay nagsimulang magkabit-kabit, lumilikha ng isang dambuhalang anyo ng kalansay na may daan-daang ulo at kamay. Ang anyong ito ang kumakatawan sa lahat ng mga namatay sa dagat na naghahanap ng hustisya at kapayapaan sa kabilang buhay. Tumingin ang dambuhala kay Pedro at nalaman ng mangingisda kung ano ang dapat niyang gawin upang iligtas ang kanyang pamilya. Hinalikan ni Pedro ang kanyang asawa at ang kanyang 9 na taong gulang na anak sa huling pagkakataon, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sinabi niya sa kanila na huwag nang titingin muli sa dagat kapag sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan at laging tandaan ang kanyang pagmamahal. Humakbang si Pedro patungo sa dambuhalang kalansay at kusang nagpaubaya sa mga naglalakihang kamay na gawa sa buto at lumang lambat. Binuhat siya ng nilalang patungo sa malalim na bahagi ng tubig habang ang kanyang pamilya ay sumisigaw sa matinding dusa. Dahan-dahang lumubog ang anyo ni Pedro sa ilalim ng pulang liwanag ng buwan, kasama ang libu-libong kaluluwa na sa wakas ay nakahanap ng kanilang kapalit. Ang karagdan ay biglang kumalma, ang bagyo ay nawala na parang bula, at ang buwan ay bumalik sa kanyang normal na kulay na puti. Naiwan ang asawa at anak ni Pedro sa dalampasigan, yakap ang isa't isa, habang ang alon ay dahan-dahang nagdadala ng mga huling piraso ng lumang lambat sa kanilang paanan. Ang sakripisyo ay nagawa na, ngunit ang presyo ay napakamahal para sa kanila. Pumasok ang umaga sa Siquijor na may dalang katahimikan na tila ba walang nangyaring kababalaghan sa nagdaang gabi sa baybayin. Ang Coast Guard at ang albularyo ay natagpuan ng mga mamamayan. Kapwa may mga sugat ngunit buhay, ngunit si Pedro ay hindi na muling nakita pa. Ang kwento ng lambat ng mga kaluluwa ay naging isang permanenteng paalala
sa buong lalawigan tungkol sa panganib ng kasakiman at sa paggalang sa mga yumao. Ang dagat ay nananatiling tahimik, ngunit sa ilalim nito, ang paghihintay ay muling nagsisimula para sa susunod na kabilugan ng buwan. Ilang taon ang lumipas, ang anak ni Pedro ay 21 taong gulang na at isa na ring ganap na mangingisda sa kanilang bayan sa Siquijor. Sa kabila ng mga babala ng kanyang ina na ngayon ay matanda na, hindi niya mapigilan ang tawag ng karagatan na tila ba may bulong na nagmumula sa ilalim. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga kagamitan sa dalampasigan, napansin niya ang unti-unting pagpulat ng buwan sa kalangitan. Ang hangin ay naging amoy lansa muli at ang tubig ay naging kasing itim ng tinta na parang noong gabing mawala ang kanyang ama. Sumakay ang anak ni Pedro sa kanyang sariling bangka, kasama ang ilang mga bagong mangingisda na walang alam sa nakaraang trahedya ng pamilya. Habang naglalayag sila patungo sa gitna ng laot, nakita niya ang isang lumang lambat na lumulutang sa ibabaw ng tubig na may kasamang mga puting buto. Sa loob ng lambat, may isang bunggo na may pamilyar na marka sa panga. Ang marka na katulad ng sa kanyang ama na si Pedro. Napagtanto niya na ang kanyang ama ay hindi lamang basta namatay, kundi naging bahagi na rin ng lambat ng mga kaluluwa. Isang dambuhalang anino ang sumunod sa kanilang bangka at sa pagkakataong ito, ang mukha ni Pedro ay malinaw na nakikita sa ilalim ng tubig, nakatitig sa kanyang sariling anak. Ang mukha ay walang emosyon, purong itim ang mga mata, at ang kamay nito ay dahan-dahang umaangat upang abutin ang bangka ng mga bagong biktima. Ang sumpa ng karagatan ay hindi kailanman natatapos. Ito ay isang paulit-ulit na ikot ng buhay at kamatayan na hihingi at hihingi ng kapalit sa bawat henerasyon. Ang lambat ay muling nailatag at ang dagat ay handa na namang lumamon ng mga bagong kaluluwa. At diyan na nagtatapos ang kwento natin sa gabing ito, mga kagabi ng lagim. Ang kwentong ito ay nag-iiwan sa atin ng isang matinding kilabot at aral na ang karagatan tulad ng ating buhay ay may mga hangganan na hindi dapat lagpasan dahil sa kasakiman. Ang paggalang sa mga nauna sa atin at sa mga puwersang hindi natin nakikita ay mahalaga upang hindi natin maging hantungan ang malamig na kailaliman. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa pakikinig at sa pagsama sa akin sa nakakakilabot na paglalakbay na ito ngayong gabi. Kung kayo ay bago pa lamang at nais pang makarinig ng mga ganitong kwento ng kababalaghan, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim. I-like ang video na ito at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat gabi ng lagim na ating pagsasaluhan. Hanggang sa muling pag-ahon ng mga misteryo sa dilim, mag-ingat kayo at magandang gabi sa inyong lahat.